Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kagamping no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo regarding po ito sa naging pahayag ni Mr. President Bongbong Marcos na kung saan tinatanong po siya if ever na ma-serve ang warrant of arrest kung ano ang pwedeng gawin ng gobyernong ito. Pero sa naging sagot at naging pahayag ni Mr. President Bongbong Marcos, tila ikakatuwa po ito ng ating mga kandidato na iimbestigahan sa ICC. Alam nyo naman kung sino ang mga kandidato. Siyempre, ang pamilyang Duterte, Bongo, Bato de la Rosa. Sila ho ang mga kandidato. Diba? O ito po, para hindi ho tayo magtagal, panoorin muna natin ang naging kanyang pahayag. If the ICC issues an arrest warrant against former President Duterte, will the Philippine government hand him over? Will we do what? Will the Philippine government hand them over if the ICC... We don't recognize the warrant that they will send to us. So that's a no. That's a no. Thank you, sir. So, Mr. President. Hello. Sir, you already reiterated the position of the Philippines regarding the ICC. Yes. And so, sir, I raised the issue of the Philippines advocating for an international rules-based order. We're pushing for it when we are resisting Beijing's aggressive actions against the Philippines in the West Philippine Sea. But we are opting out of the Rome Statute when an adverse case has been lodged against us. So, sir, is the rules-based order only applicable to the Philippines when it's convenient for us? What is the rule about the ICC? When do they adopt jurisdiction? They adopt jurisdiction in a country, or they have jurisdiction in a country when no judicial system is working, is functioning. No police no police force is functioning. In other words, that probably there is war, and none of these issues about war crimes and all of this are being attended to, simply because the administration, especially in the judiciary, especially in law enforcement, are not functioning. That is the reason why we are saying we are well within the rules. It is their rule. It is the rule of ICC that they come in when there is no judiciary. They come in when there is no police force. We have a judiciary. The Chief Justice, the former Chief Justice, sitting right here. He will explain to you how healthy and robust and how active the judiciary is. The police force, I think, the same thing. So that is the reason. It is not. We are well within. We are well within international law when we take the position of not recognizing the jurisdiction of ICC in the Philippines. One follow-up, sir. So if the ICC issues an arrest warrant against former President Duterte, will the Philippine government hand him over? Will we do what? Will the Philippine government hand them over if the ICC... We don't recognize the warrant that they will send to us. So that's a no. That's a no. Thank you, sir. So narinig nyo na, direct to the point. Hindi niya nire-recognize. Alam nyo mga ka-action, mga kakamping, ang pinagtataka ko dito kay Mr. President Bongbong Marcos, kahit anong ginagawa na halos hindi na siya nire-respeto ni dating Pangulong Duterte, maging ang anak na si Mayor Baste Duterte at ang sitwasyon nila ni Vice President Sara Duterte na para bang nagpa-plastika na ho sila, no? Kahit ano pa ang mga sinasabi na kahit masakit na para sa kanya, pero parang baliwala lang para sa kanya. Marami ang nagsasabi na kanyang mga taga-suporta na masyado lang daw mabait si Mr. President Bongbong Marcos. Sige, ipagpalagay natin na mabait si Mr. President Bongbong Marcos. Okay. Pero sa mga sitwasyon na masasakit na salita sa tuwing bumabana si dating Pangulong Duterte against sa kanyang administrasyon, at lalong-lalo na as ang mga ibang banat is talagang
parang maituturing natin national issue kagaya ho ng pulburo na pinaparatang ho nila. Pero sa kabila ng lahat ng mga masasakit na mga salita na ibinabato nila dito kay Mr. President Bongbong Marcos, wala pa rin siyang never ho natin siya na nagalit, di ba? Dito sana sa pahayag niya na to, masasabi kong sablay. Sablay, di ba? Alam ko na maraming mga maka-Marcos na nakikinig at nanunood dito sa programang The Action Man. Pero direct to the point ho tayo, di ba? Alam naman po natin na may mga nagsasabi na dating mga justice, mga dating nagtatrabaho sa Supreme Court na may jurisdiction pa ang ICC dito sa atin since 2019 to 2021. Hanggang dun lang yun. Correct me if I'm wrong sa mga nabanggit ko na year. Pero yan po ang natatandaan ko. Hanggang dun lang po ang jurisdiction ng ICC at hanggang dun lang sila mag-iimbestiga. Ang hinihingi lang po sana ng ICC, if ever na maging positive ang kanilang investigasyon at kailangan na nilang mag-issue ng arrest warrant, ang hinihingi lang po sana ng ICC sa gobyerno ni Marcos ay ang reinforcement. Kasi hindi naman pwede sila magdala ng mga kapulisan nila para mag-aresto sa mga kandidato na ng ICC, di ba? Hindi naman pwede ang kanilang mga kapulisan. So, ang mga kapulisan pa rin natin ang magsiserve ng warrant of arrest dito kay dating Pangulong Duterte at iba pa, no? Ang kaso nga lang, ito po ang naging pahayag niya, direct to the point, hindi niya daw i-recognize, wala ho tayong magagawa. Pero sana, hinihiling lang ho natin na okay lang, hindi makialam ang gobyernong ito sa investigasyon. Kung yan ang pananaw ni Mr. President Bongbong Marcos na walang jurisdiction sa atin, maliwanag naman sa atin. At hindi naman siguro syunga ang taga-ICC na mag-iimbestiga sila dito sa Pilipinas na hindi nila alam na wala na pala silang jurisdiction. So, ibig sabihin, nag-iimbestiga sila ng sekreto, ng patago, dahil nga ho, may jurisdiction pa sila. Dahil alam nila ang kanilang ginagawa. Di ba? Pero kung ganito lang naman si Mr. President na parang hindi niya susuportahan, ang hinihiling lang naman po namin sana if ever na mag-issue sila ng warrant of arrest at humingi ng reinforcement, sana kahit dun na lang bigyan mo ng pansin, di ba? Bigyan nyo po ng pansin sana at magbigay ka po ng reinforcement, di ba? Yun lang naman, Mr. President, ang hinihingi namin. Hindi namin binabali ang iyong pananaw dahil yan ay pananaw mo, okay? Pero sa amin lang, sana mag-cooperate po ang gobyerno ito, di ba? Kasi pagdating naman sa natin, willing naman ho sila kung sakaling pumayag ang command chief natin na si Mr. President Bongbong Marcos, di ba? So, yun lang mga ka-action, no? So, antabayanan ho natin kung ano po ba ang pwedeng magagawa ng taga-ICC if ever na maging positive ang kanilang mga investigasyon dito. Halimbawa, kung mag-issue sila ng arrest warrant at kung ano ang pamamaraan nila na maaresto ito si dating Pangulong Duterte, if ever lang no? Kung may magagawa ba sila ngayon na sinabi ni Mr. President na hindi nila nire-recognize. Okay? So, yun lang muna mga ka-action. Antabayan na muna natin ang susunod na mga mangyayari. Okay? So, maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.